Magandang araw sa aking mga followers at sa aking mga friends. Saan man kayo dako ng mundo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nasa abroad na OFW o mga kababayan natin yung sa abroad, hello po sa inyong lahat. Okay, so ngayon pag-uusapan po natin yung regarding doon sa meron kasi nag-message sa akin kung pwede ko daw bang i-flex yung pagbibigay ng sugar or matatamis sa mga bata. Okay mga mi, ito pa masasabi ko. Kung mahal nyo ang inyong anak, ilayo nyo siya sa sugar. Okay? Or limitahan ninyo yung pagbibigay ng sugar sa mga bata. Why? Because the sugar is considering as a poison. Nilalason nyo ang inyong anak sa pagbibigay nyo ng asukal. Okay? So, tayo mga mami kasi, gusto natin masaya yung mga bata. At isa sa bagay na nagiging masaya ay yung pagbibigay ng masarap na pagkain o masarap na treats sa mga bata, di ba? Talaga namang napakasaya ng mga bata pagka nagkakaroon sila ng mga treats tulad ng candies, cookies, gummies, chocolates, di ba? There's no problem in giving them the right treats. Pero sana, mga mami, maging concerned kayo o maging aware kayo sa ibinibigay nyo sa baby nyo. Why? Because giving sugar to the kids in like a lifestyle or yung regularly, na binibigyan nyo sila ng sakit. Napakaraming sakit na pwedeng makuha sa pag-intake ng sugar. It is not only for the children, it's also for the adults, but it can be start in the children earlier. Kung mas una nyo binibigyan, syempre pagkabata, bata pa lang pinapakain nyo na ng matamis, mas madali siyang magkakaroon ng sakit. Katulad ng sinasabi ko, ang immune system ng bata is weak pa, mahina pa. Diba? Hindi pa ganun kalakas para lumaban sa mga viruses or bacteria o mga masasamang bagay na pumapasok sa katawan at nilalabanan ng ating mga good bacteria inside of the body. So, hindi pa ganun ka-strong yung mga good bacteria nila na sa katawan kasi mga bata pa nga sila. So, dalawang pamamaraan ng pag-atake ng resulta ng pagkain ng sugar ng bad result, okay? So, yung una is yung madalian or immediately effect. So, pag sinabi natin immediately effect, pag ngayon mo pinakain, tapos, after this same day, is makikita mo yung reaction or yung resulta sa bata. So, number 1 dyan is yung energy mood, okay? So, sabi nila, pag ang bata ay nanghihina, pakainin ng sugar at magiging active na. Pero paano naman kung yung bata is nasa normal na mood at pinakain nyo ng sugar, it will be more hyperactive. Magiging super active ng bata, magiging super kulit niya, super likot niya, super na hindi na siya masaway-saway. Okay? Kasi hindi niya na makontrol yung sarili niya because of the sugar. Okay? So, next is the behavior. So, that is connecting about that, the energy and the mood. But, in the attitude or in the behavior, nagiging bastos ang bata, nagiging demanding ang bata, nagiging parang hahanap-hanapin kasi ng bata yung sugar or yung sweet na kinakain niya. So, the child will become like, this will become my habit. Gusto ko ganito lagi. Gusto ko hindi pwedeng mawala yung ganitong pagkain para sa akin tulad ng mga gummies, lollipop. Hahanapin lagi ng bata yun almost every day. So, magiging habitual ng bata yun. At pag hindi mo nabigay, magiging bad mood siya, magiging bad attitude siya, magiging bastos siya, magiging crying siya, hyper. So, it will be like attached in the behavior. So, next is the sleep disruption or yung hindi pagtulog sa oras. So, magiging awake siya. Magiging like, mahirap siyang matulog at
kahit na anong pilit niya na ipikit ang kanyang mata, ang diwa niya gising na gising. Okay? So, ganun yung apekto ng sugar sa bata. As in, kahit yung mismo may katawan, gusto na niyang matulog kasi sabi niya may school pa ako bukas. Pero kumain siya ng sugar, kumain siya ng candy. Okay? 1 hour, 2 hours bago yung sleeping time niya. Alam ba, sleeping time niya is 8 o'clock. Tapos binigyan niyo siya ng candy ng 6 o'clock or 7 o'clock. In 8 o'clock, hindi makakatulog ang bata. Why? Because magiging hyper siya. So, awake na awake yung pakiramdam ng bata. So, it will be considered as a side effect also. Okay, so yung pangalawa naman na pamamaraan, ito naman yung tinatawag na long term. Okay, yung long term na health risk, kung tawagin, ito yung sa tagal mo na pagkain or sa regular mo na pagkain na ginawa mo ng habitual, na hindi na nawala-wala yung pagkain mo ng lollipop, candy, or mga wafers, o mga cookies, na may mga sugar, kahit yung mga inumin, mga juice, mga apple juice, napakataas po niyan sa sugar, mga mami. Pag yan ay lagi nyo ibinibigay sa bata na everyday and everyday, ito yung magiging resulta. Ito yung tinatawag na long-term health risk. Okay, so ano ba yon? Unang-una yung obesity o yung pagiging mataba ng bata. Sometimes you're thinking that it's just because they are child kaya sila chubby. No. Namamaga sila. Pamamaga yun. It is kind of the inflammation kasi gawa ng sugar, reaction of the sugar. Okay? So, pangalawa is yung type 2 diabetes. Okay? So, itong type 2 diabetes na to, ito yung nakukuha. Yung wala sa lahi. Okay? Hindi mo nakuha dahil sa lahi, pero nakuha mo dahil sa pagkain. So, this is number 1 is the sugar. Okay? So, number 3 is the heart disease. So, this is the combination of the insulin that you intake and yung obesity na mayroon ka. So, when it will become collide, it can be a cause of the heart disease ng bata. Imagine, kung ang bata is 4 years old, 5 years old, mataba, at nagkaroon siya ng insulin problem, okay, gawa ng sugar, napakabata pa niya, lalaban na siya sa buhay niya. I remember when I was in elementary, meron akong kaklase na napakataba niya. That name is Tom, okay? I remember that. Bago kami mag-graduation ng grade 6, namatay siya. I'm just really, really, really sorry to remember this kasi napaka-lungkot. Pero ang natatandaan ko, grade 3 pa lang kami, matamlay na siya. May sakit na siyang iniinda because napakataba niya at mataas yung insulin niya, may heart disease siya. So, it's a very, very red flag for the kids. I mean, napaka-dangerous ito. Okay? So, pasensya na kayo sa boses ko ha kasi meron pa rin ako iniindang ubo o Makati pa rin yung nalamunan ko because of the weather, allergy. Okay, so yung sunod yan is yung fatty liver disease. So ito yung mga fatty liver disease, it's basically nakukuha to sa mga inumin. Okay? Sa mga juices, sa mga matatamis, sa mga energy drink, na akala nyo mga talagang pambata, hindi nyo alam, napakataas sa sugar. Mga ang mga factory, hindi ko sinisiraan, okay? But this is a business to earn money. Kumikita sila, pero kayo, ano nawawala sa inyo? Ang health ng bata. So, not because this is for the children, is igagrab nyo na yung para sa children. Maging aware kayo kung ano ba yung dapat na mga nutrients na nilalagay ninyo sa loob ng katawan ng anak ninyo. Napakahalaga po niyan, mga mi. So, ang susunod po niyan is yung dental health. Of course, ang pagkain sa bibig, di ba? Pero hindi nyo alam yung mga sugar, it's a bacteria. Bacteria na naninirahan sa singit-singit ng ngipin, sa gami, at sa buong bibig ng bata.
Hindi po yan agad-agad nawawala sa pagsisipilyo o paglilinis ng bibig nila because it's stuck na may melt po ang sugar at nai-stuck siya na nakadikit sa gums natin. So the cavity is very high risk in dangerous sa cavity ng bata yon. Okay? So sumisira sa enamel. Yung enamel is the layer of the teeth na sinisira nun para mapasok ng cavity. So mga napakahirap ng bata, sumakit ang ngipin. Masakit sa dibdib yun na makita mo yung bata. Natural po yun na talagang nababawas ang ngipin ng bata, namawala yung kanilang mga baby tooth. Okay? But make it in the natural way. Not because of na naging bulok yung ngipin nila. Kasi magandang tingin sa bata yung natatanggal yung ngipin nila na maganda yung kondisyon. No? Kasi parang pinupush siya nung adult teeth niya, kaya natatanggal yung ngipin ng bata. Kasi po, yung bagong ngipin na tumutubo, itinutulak niya yung baby teeth niya. Wag yung bulok ang ngipin, okay? So, ang susunod po nun is yung inflammatory condition. When you say inflammatory condition, tulad ng sinabi ko kana, mami, dito po papasok yung pangangati ng balat. Okay? Tandaan po natin na yung sugar problem, it's in the blood. Okay? Magmimix siya sa blood, sa dugo. Okay? So, ang mangyayari po niyan, ang balat ng bata is masisira. Unang-una na yung batok, mapapansin nyo, maitim yung batok niya, parang talagang as in itim. Okay, yung guhit-guhit niya maitim. Tapos, yung mga kilikili niya, yung mga guhit-guhit niya sa katawan, yung gitling-gitling sa katawan, maitim siya. Tapos, makati yung balat niya, magaspang. Magaspang ang balat kasi nga gawa na rin po yan ng effect na yan ng dugo sa balat. Okay? So, dahil sa sobrang kati, kakamutin niya yan hanggang sa magsugat. Tapos, pag nagsugat na yun, mahirap nang gumaling, nagiging peklat na siya. Tapos, magiging sugat uli yun para ma-open uli yung sugat. That is because of the sugar in the blood na po yun. Tapos, magkakaroon na siya ng mga acne o yung malalaking pimples. At worst, magkakaroon din siya ng asthma. Okay, ito ay sa epekto ng pagkain ng sugar is nagkakaroon tayo ng apekto yung bata sa loob ng kanyang katawan na nagkakaroon siya ng hirap na malabanan yung sipon or yung konting pagkahapo niya, nagkakaroon siya ng asthma o yung hirap siyang huminga. So napakahirap po talaga na kapag sugar ang kalaban. It's death, okay? It's death and life. It is between death and life po yung labanan nito. So, ilayo nyo po mga mi. Tapos, mayroon pa tayong another concern regarding do sa nutrition deficiency. So, which is na yung nutrients na dapat nakukuha ng katawan ng bata, hindi niya makuha-kuha dahil nangingibabaw yung sugar sa katawan niya. Or, nangyayari po na dahil sa pagkain niya ng matatamis, ayaw na niyang kumain ng ibang pagkain. Bakit? Kasi ang gusto niya laging matamis. Pag kumain siya ng ibang pagkain, hindi satisfy yung dila niya. Maglalaway siya at ang gusto niya, pagkatapos pa rin niyang kainin, kakain pa rin siya ng matamis. So, ang mangyayari yun, yung nutrients na kinain niya is hindi nagwo-work sa katawan niya. That will be happen kapag naluto na yung katawan niya sa matamis. Okay? So, next is yung kanyang academic performance. Hindi po magwo-work. As in, mawawalan siya ng interest mag-aral. Tapos, parang doon nalalabas yung batang walang pakialam o yung batang tamad mag-aral. Yan na yung mangyayari sa bata. Wala na siyang pakialam kay matuto siya o hindi. Wala na siyang pakialam kung ano sasabihin sa kanya ng teacher niya. Basta ayaw niyang gawin yan. Dahil ang gusto niya, kakain lang siya ng matamis. O yun lang yung gusto niya. I experienced that in all of the children that I taking care. Yung mga magulang kasi nila, yun sila ang nagbibigay. Ako hindi, tinatago ko yan. Hindi ko binibigay. Pag hindi nakatingin ng magulang, sabihin ko sa bata, ubos na o wala na. Hindi ko talaga binibigay kasi ako yung nahihirapan eh.
Ako nahihirapan magpatulog. Ako nahihirapan sa ugali ng bata. Ako nahihirapan mag-adjust. Ang hirap lang turuan sa mga academic nila. Ako lahat ang nagsasuffer kasi ako yung nani. Pero ang magulang bigay ng bigay, bigay ng bigay. Hindi ko naman sila ma-educate regarding that. Kasi sasabihin nila, mas sila yung magulang, so sila yung magdidesisyon. So it's okay, I'm not interfering about that, but itinatago ko, hindi ko binibigay. Okay? So, yun yung mangyayari. Miss Anissa, paano yun? Paano yung mga bata? Pag gusto nilang kumain ng matamis, hindi namin siya bibigyan. Ganito lang yun, kasimple yung ibig kong sabihin. Huwag niyong bigyan ng habit ang mga bata sa pagkain ng matatamis. Kung sila ay may habit na at may routine na sila ng pagkain nila, tanggalin nyo yan. Huwag nyo biglain. Basta, kasi napakahirap mami magkasakit ang mga bata. So, it's up to you. You are the one, you still the mother, you still the parents na magde-decide tungkol dyan. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, ang bata, posible yan na magkaroon ng sakit at mahihirapan na kayo pag ang sakit ay nandyan na. Okay? So, doon sa mga bago pa lang na mga mami na may mga baby pa lang, mga new mommies kayo, or yung mga mga gustong pumasok sa pagiging mami, wag niyong pakakainin ang mga bata ng matatamis hanggat wala pa silang 2 years old or 3 years old. Okay? So, kapag ang bata nakita nyo, tutubuan na siya ng ngipin ng 1 year old siya, diba? Huwag nyo agad bigyan o palasahin ng matamis. Bagkos, ang ipalasa nyo sa kanila ay carrots, pipino, apple, avocado, mga prutas, okay? Yung sweetness ng prutas, pwede nyo siyang ibigay. Okay? Pero mag-research pa rin kayo mga mi dahil may mga prutas po tayo na talaga namang hindi healthy dahil sa sobrang tamis. Okay? So, magandang ibigay na prutas sa mga bata is yung may asim. Strawberry, raspberry, yan may asim po yung mga yan, di ba? Pero yung mga prutas na talagang sobrang tamis, huwag nyo munang ibigay. Kasi, ang mangyayari po niyan, yung sense of teeth natin, yung matamis na parte ng dila, ang tatatak sa isip nila at yun ang hahanapin nila. Pag hindi yun ang ibinigay mo, hindi sila kakain. Napaka-healthy pa kainin nyo ang bata ng broccoli instead of chocolates. Pag sinabi yung kaawa-awa naman ang baby ko at hindi nakakakain ng chocolate, there's a time po na makakakain sila. Once they grow up, na mayroon ng sapat na resistensya ang katawan nila para malabanan yung sweet na papasok sa katawan nila. Although tayo mga adults, kailangan nagkakaroon din tayo ng sugar cutting sa ating katawan or limited ng pag-intake ng sugar. Okay? So, wala pong edad na pinipili ang pagkakaroon ng mga problema dito regarding, especially po ang diabetes. Okay? So, mga ang masasabi ko lang po sa inyo, alagaan nyo ang inyong mga anak at maging aware kayo sa ibinibigay ninyong pagkain sa kung ano ba yung magiging resulta nito pag pinakain nyo ang bata. Okay po? Ito po ay may kasabihan tayo na every action have a reaction. So, kung ano man yung ibigay nyo, may resulta po yan. Bigay nyo ang mga bata ng mga junk foods, may epekto po yan. Bigay nyo ang mga bata ng mga healthy foods, may epekto po yan. So, kayo na lang po yung mamimili kung alin doon ang ibibigay ninyo. So, yun lang po yung mai-discuss ko sa inyo at maraming salamat po sa panonood. Ito po si Miss Anissa at kita-kita po tayo sa susunod nating topic.